Yan ang nangyayari. Lumalabas tuloy na mga mangmang kayo pagdating dyan sa prosedimento ng impeachment sa ilalim ng saligang batas. Ay, yan po. And Tuloy na po sa sa... totoo lang mo, alam nyo, itong tinawag nila mini trial daw. Eh, sinabi ko, monstrosity yung mini trial. Incongruity. Noong una, nung sinabi sa kanila na, teka muna, bakit mo sinasabing mini trial yan? Ang trial, eksklusibo sa Senado. Wala kayong karapatan. Kasi yung mini trial galing yun sa kanino? Galing yun sa chair. Mismo. Iluwistro. Talaga naman itong abogada na ito. Mini trial daw. O nung nakita nila siguro pala, binago nila ang nomenclature. Nomenclature. A different name, they call it now. Hindi, preliminary investigation yan. Dinidetermine na lang namin ang probable cause. Dinidetermine nyo lang ang probable cause. Bakit pinipilit yung papuntahin pa dyan? Pwede naman yung i-determine na ang probable cause. Moreover, gaya ng sinabi ko, masyado kayong contradiction. Sinisira nyo ang sarili nyo argumento. Paano nyo hahanapin ang probable cause? Sabi nyo na nga, sufisyente ang aligasyon. Ibig sabihin may nakita na kayong tama at may pruweba na kayo. Ngayon, ang ginagawa nyo, pinapasubtinan nyo at sabi nila, hindi, magdala ka ng ebidensya rito. Hindi nga po pwede sila magdala ng ebidensya sa inyo. Kayo ang nagdidemanda Kayo ang magiging prosecutor. Kayo ang uusig kay Day Sara. Dapat yan, pagtanggap nyo lang ng complaint, hinanap nyo na kung meron bang patutunguhan at meron bang pruweba para manalo kayo. Bakit? Binabaliktad nyo. Kaya nga incongruity, makahalimaw, monstrosity, isang plataforma. Ang problema sa inyo, wala na nga kayong dunong, inihahayag nyo pa sa publiko. Sa bagay, wala namang krimen to expose your ignorance or your stupidity or your idiocy. Yan ang nangyayari. Lumalabas tuloy na mga mangmang kayo pagdating dyan sa prosedimento ng impeachment sa ilalim ng saligang batas. Mabuting-mabuti kung magagaling kayong magsalita at may mga laman ng inyong mga salita. Matatawa ka. Merong isa naman niyang congressman. Ganda-ganda ng mga punto de vista niya. Pagkatapos, pagbutuhan yung pala, ganun din siya. Para-pareho nga ako Hindi na. Kaya sabi nga ng marami, yung mga nandyan, mga clowns. Marami diyang mga payaso. Marami diyang mga BO to the second power. Meron dyan mga IDIO, TS. Sabi nila, yan mo kaya masisisi niyo ba? Kaya sabi ko po sa akin, ano bang naging kasalanan ng bansang ito? At binigyan tayo ng isang kapulungan na punong-puno ng mga payaso, punong-puno ng mga BO to the second power at IDIOTS. Diyos mio, perdon naman. Ano ba yan? Tuloy mo. Ayan po. Sa last paragraph po, subtopic, sham proceeding, game over in 2028. The proceeding is nothing but a sham, or moro-moro in the vernacular. As repeatedly discussed in this columnist's daily SMNI TV show and TikTok podcast, the Justice Committee will just go through the motions of deliberating on the impeachment complaints. In reality, the recommendation to the plenary of the House of Representatives for the transmission of the impeachment complaint to the Senate has long been decided. So, is the voting in the plenary a foregone conclusion? While the impeachment of Vice President Sara Duterte in the House is a done deal, the number of legislators voting for her impeachment will dramatically decrease, as a lot of them will lay the foundation for the transfer of their loyalty from President Marcos
who is almost a lame duck president, to Inday Sara, knowing that the anti-Duterte forces cannot muster the required 16 votes for conviction. There may yet be a radical shift in the impeachment votes. Not getting the one-third votes necessary to push the impeachment to a Senate trial may not be an impossibility, given the looming Sara Duterte presidential victory in 2028. The occurrence of either of the two aforementioned probabilities will close the curtains for those who not only persecuted the Dutertes and besmirched their characters and reputations, but also ignominiously misgoverned the country and plundered the nation's wealth. To them, it's game over in 2028. And, Alam po ninyo, bakit ko sinasabi na the lawmakers are bent on pursuing this monstrosity of a legislative proceeding. They are so fixated in their desire to disqualify her from running in the 2028 and remove her from office. In the process, they forget common sense having escaped them. Nawala na sentido ko, tinakasan na sentido ko mo. Na ito pong complaints, gaya ng paulit-ulit nating pinaliwanag, walang batayan. Kahit sa anong kanto nyo tingnan, in whatever corner you see and look and examine it, talagang wala. Ngayon, bakit nila pinupursige? Gaya na sinabi natin, ulitin natin na sapagkat yung mga yan, yung inaalala nila, yung mga tatakbuhan nila sa 2028, gusto nilang manatili sa isipan ng taong bayan. Pag ang mukha nila palagi nasa TV, palaging inilalabas sa mga payag nila, maalala sila. Kahit na nga bad publicity, sabi nga nila, publicity still, whether it's good or bad. Kahit na, alam po nila na moro-moro yung ginagawa nila. Bakit moro-moro? Yung pong desisyon sa impeachment, matagal na nilang plinano. Hindi pa sila nga nagplano ng impeachment. Hindi ba sa kanila yan? So alam na nila ang gagawin nila. So alam na nila na sa Committee on Justice siguradong papasa. At alam din nila na since sila ang boboto at sila rin ang gumawa, makakapasa. Kaya kita nyo, 215 votes yung nakaraang taon. Na pa walang halaga lang dahil nag-ruling ang Korte Suprema. Kaya halatang halata ho. Tapos na. Yung plenary session na yan, sigurado naman yan. Hindi ba? Tingnan nyo ha. Sinabi na nga hindi darating, may sulat na eh. Pero, in-adjourn nila, sinuspindi nila, at babalik na naman sila para ituloy daw. Wala na nga darating. Kung walang darating at sinabing hindi na kami darating, bakit di nyo pa isumite sa plenaryo na magbotohan na kayo? Moro-moro na lang nga kayo eh. Diyan naman sa plenaryo, ganun din ang mangyayari. Tuloy din naman. Although, alam po ninyo, hindi rin kataka-taka. Hindi rin imposible ang mangyari na dahil alam nila na si Inday Sara ay mananalo sa Senado at mananalo din ang presidente, pwede rin naman iniisip nila, naku, ngayon pa lang magbaliktaran na tayo. Huwag na natin itong patalunin sa Senado. Dito pa lang sa Kamara de Representante, kitlin na natin ito, patayin na natin ito, iboto na natin itong talo. Magboto na lang tayong walang required number of votes na kailangan. O yun o, hindi yung imposible yan. Bakit? Sapagkat alam nila na pag dumating yan sa Senado, talo rin sila. At sigurado naman, magiging presidente. You might as well, sabi lang, play along na lang tayo. If you cannot beat your enemy, join them. O yan ang prinsip nila. Kaya talaga kayo, ang sarap niyong
Pingutin sa tenga kung mga naging estudyante ko lamang kayo. Talaga naman.